Sabi dito, Department of Justice confirmed that the grave threats complaint against Vice President Sara Duterte was filed today, August 11, 2026 at around 1:30 p.m. with the Office of the Clerk of Court of the Quezon City Regional Trial Court. Ayan. Tony, na isampa na sa korte ang reklamong grave threat laban kay Vice President Sara Duterte. Ayon kay Justice Spokesperson Paula Martinez, itinampa ang reklamo sa Office of the Clerk of Court ng Quezon City Regional Trial Court ngayong August 11, 2026, alauna 1:30 ng hapon kanina. Ang reklamo laban sa Vice Presidente ay kaugnay ng kanyang pahayag noong 2024 na kumuha umuna siya ng isang hitman para ipapatay sina Pangulong Ferdinand Marcos Jr., First Lady Liza Araneta Marcos at dating House Speaker Martin Romualdez sakali siya ay mapatay. Breaking news mga kaibigan! Ayan na po, kinasuhan na po ang ating mahal na Vice President Sara Duterte. Patungkol po ito sa grave threat. Talagang tinuluyan na po nila si VP Sara at nakahain na po ito sa Quezon City Regional Trial Court or RTC mga kaibigan. So, sino po ang utak? Ibinunyag, no? Inilantad po ang utak ng paghain ng kaso po kay Vice President Sara Duterte. Dahil po itong mastermind na ito mga kaibigan, ang talagang ang pakay nila dyan, para po mind conditioning po ito. Biruin nyo kinasuhan siya ng Quezon City RTC, samantala tuloy-tuloy naman po ang impeachment. Meron naman siyang impeachment. Bakit kinasuhan pa siya mga kaibigan ng grave threats? So doble na. Kaya po mga kaibigan, ayon po dito sa isang source, ito pong si Ahas, itong si Liza Tanas mga kaibigan, ang utak po dito sa pagkaso, paghain ng kaso po sa RTC mga kaibigan. Bakit niya ito ginagawa? Para mind conditioning po sa taong bayan. Bakit po binamind conditioning? Di ba? Meron po tayong nabalitaan guys na itong impeachment na to ay moro-moro na lang. Isa po itong palabas na lang po mga kaibigan. Pero matalo manalo, convicted na po talaga dyan si VP Sara. Yan ang sabi sa source. Kumbaga naka-fix na yan. Tutuluyan talaga nila si VP Sara dyan. Pero bakit po siya kinasuhan guys? Yan ang tanong ngayon ng karamihan. Bakit siya kinasuhan pa ng grave threats? Meron nga siyang impeachment. Para po mga kaibigan, mind conditioning. Mind conditioning para saan yan? Foodinet. Siyempre guys, pag na-convict siya at papatawan siya ng disqualification, perpetual disqualification na hindi na siya pwedeng tumakbo, hindi na siya pwedeng mag-hold ng office in any position po sa gobyerno mga kaibigan, ang gagawin nila dyan, kakasuhan, arestuhin, ikukulong mga kaibigan. Yan po ang talagang pakay nila dyan. Kasi nag-post na po si Attorney Harry Roque. Noong isang araw lang po mga kaibigan, meron po siyang cryptic post doon sa kanyang Facebook page. Mamaya aalamin po natin. At i-connect po natin dito guys sa sinasabi po ng source mga kaibigan na yun talaga ang kanilang pinaka main goal. Na syempre convicted, impeached, tapos pagdating naman dito sa labas, kakasuhan, ikukulong. Yun talaga ang kanilang plano dyan mga kaibigan. Kaya po guys, talagang itong ginagawa po ng utak o itong si mastermind na si Liza Tanas ay talagang pinapangunahan na niya. Oo. Kumbaga, kinukondisyon na niya ang mga taong bayan para pagdating ng panahon mga kaibigan at darating na po yung oras na mako-convict na si VP Sara, mai-impeach na siya. Syempre guys, pag-arestuhin na siya, alam na ng mga taong bayan yon kasi meron na po siyang pending case doon po sa Department of Justice. So napakasimple lang napakasimple lang po itong ginagawa ng mastermind na to. Di ba? Pinapakita po nila mga kaibigan na kayang-kaya po nilang gawin yun. Tingnan nyo nung isang araw lang po nung isang araw lang, ito nakakagulo talaga napakagulo talaga itong mga animal na to nung isang araw lang, binasura
Okay? Ito ha, makinig kayo ha. Binasura ng Department of Justice ang kaso ng NBI. Kaso ng NBI ito ha. Laban kay Vice President Sara Duterte. Ano po yung kaso na yon? Inciting to sedition or rebellion at saka grave threats. Di ba napakagulo? Yung final ng NBI, binasura nila mga kaibigan. Ibig sabihin guys, wala na pong kaso si VP Sara sa NBI. Pero, kanina lang, may lumabas na naman. Kinasuhan na naman po si VP Sara sa Department of Justice. Ano ba talaga ang gulo-gulo nyo? Kasi ang nagbasura po sa kaso niya si NBI, itong si Vice President Sara Duterte guys, ang Department of Justice. Tapos biglang bawi. Oo, sila naman ang nagkaso. Kaya siguro binasura nila sa NBI para hindi magkaroon ng doble-doble kasi syempre pag kinasuhan ng NBI, kinasuhan pa ng Department of Justice ay doble na yon. Baka mamaya pasok na yan sa tinatawag nilang double jeopardy. At hindi pwede yun. Diba? Hindi naman ako abogado, no? I-search na lang natin yan. Pero ang alam ko talaga, hindi pwede. Doble-doble ang kaso mo. Pareho lang naman yung kaso. So kaya siguro binasura yun sa NBI. Kasi, ang utos po dito mga kaibigan, ituloy ang kaso para po nakapending na siya guys. Mamaya pag-usapan po natin ito kasi napaka-importante po ito, no? Breaking news po ito. Grave threats complaint laban kay Vice President Sara Duterte inihain ng Quezon City or RTC. Nako mga kaibigan, grabe po talaga, no? Ang nakalagay po dito, kung babasahin po natin mga kaibigan, inihain ng Quezon City Regional Trial Court or RTC ang grave threats complaint laban kay Vice President Sara Duterte ayon sa Department of Justice spokesperson Polo Martinez. Ayan po, nakaano na po yan guys ha. Ayan inihain sa Quezon City Regional Trial Court RTC ang grave threats complaint laban kay Vice President Sara Duterte ayon kay Department of Justice DOJ spokesperson Polo Martinez. Ayon sa ulat, inihain ang reklamo bandang 1:30 PM ngayong Martes, August 11 sa Office of the Clerk of Court ng Quezon City or RTC. Ang paghahain ng reklamo ay panibagong legal na usaping ikinaharap ni Vice Presidente kasabay ng pagpapatuloy sa impeachment trial laban sa kanya. So mga kaibigan, ang tanong kasi dito guys, marami kasing naguguluhan, no? Kasi yung nakaraan, sabi ko nga sa inyo, meron na kasi siyang kaso. Kinasuhan siya ng NBI. Pero ibinasura po ng Department of Justice. Ngayon naman, ang Department of Justice naman, ang nagkaso sa kanya, same po na kaso guys. Grave threat din. Kaya po maraming naguguluhan, ano ba talagang nangyari dito? Ano ba talagang gusto nilang gawin? Ngayon, may natuklasan po. Mayroon po nalaman guys. Ayon po sa source, na ang utak puntahan na po natin yung mastermind. Ang utak po sa pag-utos para kasuhan si VP Sara mga kaibigan, ito pong si Ahas guys, itong si Satanas. Inutos niya mga kaibigan na kasuhan siya ng grave threats. Bakit po? Marami po nagtatanong bakit? Meron na nga siyang impeachment. Tuloy-tuloy naman yung impeachment niya. Di ba? Araw-araw po ang kanyang impeachment. Sa isang linggo, 3 beses. Pero bakit meron pa po siyang kaso mga kaibigan na final po ng Department of Justice? Ano pong ibig sabihin nito? Kaya guys, ayon po sa mga source, ito po ay isang mind conditioning. Kumbaga parang piniprepare na po nila yung tao kung ano po ang mangyayari. Kasi po, sabi ko nga sa inyo guys, ito pong impeachment na to, marami na po nagsasabi na ito po yung naka-fix na. Matalo manalo, convicted pa rin, mako-convict pa rin si VP Sara kahit anong mangyari. Tapos, siyempre guys, papatawan siya ng perpetual disqualification. Hindi na siya pwedeng tumakbo, hindi na siya pwedeng mag-hold ng office or any position. Kaya ang gagawin nila dyan, siyempre hindi na siya vice presidente. Paglabas niya, boom! Huhulihin siya mga kaibigan. At ikukulong siya guys. Bakit po natin nasabi ito?
Dahil po yan sa isang source at ayon po yan sa isang mastermind or utak ng itong pagkakaso po sa kanya ng grave threats. Ngayon guys, meron kasi akong nakitang post na galing po sa Facebook page ni Attorney Harry Roque. Alam ko, siguro nakita nyo na ito. Ewan ko lang kung nabasa nyo po ito mga kaibigan or nalaman nyo na po ito. Kung babasahin po natin guys, pwede nyo pong puntahan. Pwede nyo itong puntahan guys sa Facebook page po ni Attorney Harry Roque. Ang nakalagay po dito mga kaibigan, kung babasahin natin, at kayo na pong bahalang kayo na pong bahalang mag-connect sa ito pong pahayag ni Attorney Harry Roque. Kasi ang nakalagay dito mga kaibigan, wait lang iano lang po natin para sigurado po tayo. Ayan po wait lang. Ang sinabi po dito ni Attorney Harry Roque po mga kaibigan, pag ikinulong ayan pag ikinulong nila si BP Sara, asa na ba yun? Wait lang wait lang para sigurado tayo. So sinabi mga kaibigan, pag ikinulong nila si BP Sara guys, handang-handa na daw magpapakulong si Attorney Harry Roque. Uuwi siya ng Pilipinas at magpapakulong po siya. Yan po ang sinabi. Ayan kung ikukulong nila si BP Sara, uuwi na po ako at magpapakulong rin. Abangan ninyo po. Nagbigay na po ako ng deadline sa aking sarili. Kung kailan ko gagawin, yan at tutuparin ko po yan. Ayon po yan kay Attorney Harry Roque. Kung ang nakalagay dito, pwede nyo po puntahan ito puntahan nyo po sa kanyang Facebook page at mag-follow po kayo doon kay Attorney Harry Roque. Ang nakalagay dito, uuwi na at uuwi ako. Former presidential spokesperson Attorney Harry Roque vowed to return to the Philippines and face detention himself if Vice President Sara Duterte is in prison. Kung ikukulong nila si Vice Presidente, uuwi po ako at magpapakulong rin. Makikibaka at makikiisa doon sa mga bagong bayani na tinanggap ang pagkakakulong bilang kabayaran ng paninindigan para sa bayan. Roque said, who is currently in Vienna, Austria, said he was already set a personal deadline for his return and promised to follow through. Abangan niyo po yan. Nagbigay na po ako ng deadline sa aking sarili kung kailan ko gagawin yan at tutuparin ko po yan. Uuwi at uuwi ako. So mga kaibigan, yan po ang sinasabi ni Attorney Harry Roque guys. Kaya nakonect kagad ng mga source. Dahil nga, biglaan po ito guys Biglaan po, kanina lang po ito guys, lumabas itong pahayag po ng Department of Justice na kinasuhan na daw nila si BP Sara. Sabi ko, teka lang, ang sabi nyo nung nakaraan, ibinasura nyo ang kaso niyang grave threats na final ng NBI dahil ang sabi nyo, wala daw katuturan. Prima facie na naman po ang sinasabi nila guys. Wala daw yung katuturan. Kaya binasura nila ang kaso ng NBI laban kay Vice President Sara Duterte. Bakit ngayon? Bigla na naman guys. Kinasuhan naman ng Department of Justice si BP Sara ng grave threats. Ano ba talaga? So ngayon, kaya po guys, ayon po sa mga source, na-connect nila lahat. Kaya pala, now I conclude. May conclusion na po. Ibig sabihin guys, tama nga. Tama talaga ang source. Na kahit anong mangyari, makukonvict po si BP Sara sa impeachment at makukulong siya mga kaibigan. Kasi syempre nakahanda na Nakahanda na yung kaso niyan, nakapending na Syempre, ang gagawin nila dyan, isasabpina nila, iwawarant nila. Ganun naman talaga usually. So mga kaibigan, ito po yung mga sinasabi natin guys.
Ayon po yan sa ating mga assessment at ayon po sa mga source. Kasi sinabi na rin yan dati pa eh. Bago pa po ito guys, siguro mga a few weeks ago, 'di ba, narinig din natin yan na si VP Sara po ay yung impeachment ni VP Sara ay naka-ready na, no? Kumbaga ano na lang yan, pakitang tao na lang po yan. Kasi nadulas itong si Nadulas kasi itong si Quezon eh. 'Di ba? Nadulas itong si Quezon, mga kaibigan. Ha? Yung decision po ng mga bank records, 'di ba? Naalala nyo? Yung decision ng mga bank records 2 months ago, meron na palang decision si Quezon. Kaya po guys, lalong lumakas po ang ugong-ugong. Lalong lumakas ang ebidensya guys na talagang ito pong impeachment na to ay naka-ayos na po, naka-fix na po, mga kaibigan.